again, nanalo na ang Onyx Indonesia ng game number 1. Philippine broadcast, Filipinos all around the world. Ilabas nyo na ang energy ninyo para sa Team Liquid Philippines. Paabutin natin ang Game 3 to. Casters, kayo na muna. After that game 1, alam ko marami ang kinakabahan. Hinga muna ng malalim bago tayo magtungo sa Land of Dawn. Burrito at Tina nga pala muli ang inyong mga kasama for the second game of our Star Match of the Day. Kakapit lang at kakapit ang Pilipinas laban sa Indonesia. Ladies and gentlemen, Onyx Philippines. Onyx Indonesia pala. Puro kasi ako Philippines. Onyx Indonesia Philippines mo yan versus Team Liquid Philippines. Ang ating aksyon para sa game number 2. Lahat ng mga naghahapunan ngayon, itigil nyo muna. Hindi, sige, tuloy lang kayo. Mag-enjoy lang kayo. Mag-enjoy lang kayo sa panonood. Pero alam kong Filipino approve ang Lancelot. Ayan. Prime Carl Tusok is back. Never naman nawala sa Prime for me, Yeah. my opinion. Pero yung makita mo ulit on MSC ginagamit ni Carl yung Lancelot says a lot. Isa to sa pinakita nila nung unang matchup nila na nag-trending worldwide, diba? And looking back ngayon, nakikita natin may signature pixel for Onyx ID. Pero kamusta ba for TLPH? Well, kung titingnan natin, maganda pa rin ang pwesto ng isang backsha dito. Again, konti na lang naman ang pumipik, lalo na dito sa MSC. Pero I think napakaganda and kung gusto mong mabilis uli umikot yung inyong mid, pos 4 and pos 5, malaking tulong ito kasi nakaparsa ka, isang wings by wings lang, diretso ka agad sa top, from top to mid, mid to bottom. Ganon din naman sa isang sa isang backsha, isang shield unity lang, from top to mid, mid to bottom. Pero si Carl TC mas nagiging agresibo dito, ayaw palapitin si Sabero. Mainit ang dugo ng TLPH. And to be honest din, total, lagi naman tayong honest talaga. Hindi naman, sinabi na pa natin, maganda yung ginawa ng TLPH. It's all about the late game execution din and decision making. At alam natin, mabilis mag-adapt, mag-reset din ng TLPH. Kaso sa ngayon, mabilis din ang abante. JP sasagasa dito kay Lutfi. Nandiyan yung damage pero hindi pa yata magiging sapat for a first blood para din sa Onyx ID. Yung sinasabi ko, sabay sila, nag-wings by wings, nasabay din ng shield unity mula dito kay JP. Oh, pero by play. Oh my gosh! Patay kagad si Sanford. Kyrie with the first blood. Sanford down. Strong start para sa Onyx ID. Pero wag kayong kabahan, may turtle pa. Kaso bago makapag-turtle, si Carl TZ ay iniistorbo na ni Kiboy. Hindi tinatantanan. Oh, ginugulo. Final execution ginamit na. Mapapa-retry. Carl TZ will just opt to go for a safer route muna. Oo, wag muna. And napakagulo talaga ni Kiboy eh. Ayaw niya talaga bigyan ng pagkakataon. Ito si Carl TZ. Kakasabi lang. Ayun yung final slash. Kahit si JP, binigyan agad. That's 2 times in a row na makakuha ng kill ang Onyx ID. JP and Sanford natantusan na. Wow, di makagalaw ang Team Liquid Philippines. Surprisingly, hindi ito in-expect natin. Grabe naman yung instant burst para sa Onyx ID. And pahara dito sa TLPH na bibigla sila para bang medyo shaky yung first step. Pero okay lang. Minsan may second step pa, only steps para sa Team Liquid. Oo naman, and kilala naman natin ang Team Liquid Philippines. Ilang beses na rin sila dumaan sa mga mahihirap na sitwasyon. Yung nauunahan sila kapag best of 3, even the best of 5 and best of 7s na kanilang dinaanan. At ngayon, pa-okay-okay lang dito si Sans. So para bang nakuha na uli ni Sans yung confidence level na nawala sa kanya sa kabuuan nung game number 1 di ba? Oo, kasi for Team Liquid, if you look at the game number 1, di ba ganito rin naman ginagawa nila sa Onyx ID? Oo. So may late game pa, we've mentioned, picking of the Moscow, na-improve yung chances din nila na kahit pa paano malugi sa early, pero lagi kang may backup plan. Yun yung kumbaga, if all else na nakita natin na laging ang Onyx ID ang nangunguna, at least for TLPH, may slow cooking, kumbaga. Wow, pinakukuluan pa nila. Hindi literal para kayo, pero hinahayaan muna niya dito na mag-farm, luminya, habang ang Onyx ID, parang ayaw na pag-aantay. Sudden yung movements nila. Oo, hindi lang yun pati yung Onyx Philippines din ay hindi masyado nagpapakita sa mapa kung papansinin mo. Lagi nakatago sa bush and sobrang importante na to para sa kanilang kupunan. Kasi yung lineup nila ay threat talaga pagdating sa mga bush. Lalo itong si Sans na nakakuha na ng 2 assist. Lagi siyang kasama sa mga teamfight na nilalaro dito ng Onyx. Gulong-gulong si JP.
Si Sanji ata ang sasalubungin pero si Kyrie ang unahin. Oh, yan na naman. Pero makapatama naman ni Sanji yung kanyang Feather Desert. Kaso sa kabilang banda, maaabot siya dito ni Lutpi. Wow! It's going to be a stampede. Kaso pabaliktad. Kasi Hala. sila'y matatanggalan. 4-man down for TLPH. OEB is the only man left sa may bandang mid. Pero mukhang i-grab pa ni Kiboy opportunity na bigyan din siya. Andyan yung mga recalls. Pero OEB will go away muna as Onyx ID dominates that clash. Grabe, nagbago bigla ang aura ng Onyx Indonesia dito. And kung titignan natin sa STCU replay, ayun o, nag-commit ng flicker si Lutpi. Tapos sabay, power of wildness doon sa mukha dito ni Sanji. Sanji. At unti-unti silang naubos. Napakagandang pag-layer ng mga skills. Yung skill management dito, sobrang ganda para sa Onyx Indonesia. Dumating sa punto na naubos 4 na miyembro. Pero ito na yung tusok pala kay Carl. Ito na, nagbabalik. Baby Cakes Duo versus Sabero. BMI muna. Pero at the same time, discussing yung prowess ng Team Liquid. Sinabi ko nga, waiting for OHIP lang muna rin tayo. So kalma muna kayo. But for Onyx ID, ito talaga kasi yung kinocall for ng kanilang lineup, diba? Sulitin, na meron kang Hilda. Pero grabe ngayon nakita na Hilda na committed na. Yung flicker ginamit pa para maabot si Sanji. Hindi canceling out yung inner circle ng TLPH. Oo, malaki-laki na yung napupondo dito actually ni Lutpi kung papansinin natin. Actually, yung game number 1, masasabi ko na isa siya sa mga talagang nagpakitang gilas doon sa laro na yun. Napakaganda ng mga curtain call, napakaganda ng targeting niya. At ngayon, ganun uli ang kanyang pinakapakita dito. Look at that! Grabe. Kinaltukan lang si Carl TC, kalahati agad buhay. At na-force pa na mag-retry dun si Carl TZ, by the way. So, yung Hilda needs an answer kung ikaw yung TLPH. Kailangan nyo ng sagot dito. Kasi sa ngayon, ay lagi siyang dominating. Wala makapigil sa kanya. Pero ngayon si Sanford ang pinipigilan. And the members of TLPH struggling, pero nandun pa rin yung window. Oheb on the other hand, still doing Moskov things. As Onyx ID slowly gathers around dito sa jungle side at magre-respond ng panghuling pagong sa laban na to. Alam mo, nakakatakot na parte dito, no? Itong ang ganda kasi pumwesto ni Sanse. Tapos ngayon ay nakabasag na rin ang Onyx Indonesia dito sa may bandang ibaba. Ngayon ay sisikip ng bahagya yung mapa dun sa may bandang bottom lane and itatalaga nila si Oheb doon. May Spear of Destruction naman if ever nagugustuhin nila na sumama. Ngayon available na rin ang Athena Shield para kay Sanford. Pero si Lutpi mangunguna na dun sa likod. Okay, nakikita na naman natin. Naghahanap siya na pwedeng matarget. Kanya si Sanford, ayoko niyan. Ay, si JP, hindi muna yan. Pero si Sanji ngayon ay wings by wings out muna. SOD ko commit yung Oheb. But more so, ay hindi niya naman i-commit na tumeleport doon or mag-blink doon. Oo, ganda ng ginagawa nila dito. At least may mga diversion tactics din and strategy. Ito yung kagandahan kapag meron kang Moskov, no? Hindi lang one-dimensional yung inyong lineup. May kakayahan kayo na bigyan yung kupunan nyo ng panibagong tsansa. If ever man na hindi manalo sa teamfight, at least nakabutas tayo ng Torre, nakapag-flow tayo ng minions, pero Sanford natin mag-target. Sanford, ang dami kinumit sa kanya. Even the rough waves here for Sans, hindi magiging successful. Kunat. Yung immediate takedown, nararamdaman natin yung kunat para dito sa Team Liquid. Sige, kakunatan, opting for the brute force breastplate muna dito si Carl TZ. We see the reaction, we see the adjustment. Ito yung sinasabi natin na hindi naman, minsan hindi kailangan magmadali lagi. Hindi kailangan mabilis. Slow start muna for TLPH, meanwhile for Onyx ID, still leading the game in terms of net worth and numbers. Ayan, kung titignan natin at i-judge doon sa Ano bang criteria patunguan for judging? na item dito ni Carl TC, for sure mag-endless battle muna siya dito, tas Queen's Wings. Ito na yung meta talaga na nakikita natin. And ngayon, na i-burst ka agad na si JP. So kung hindi si Sanford, si JP na muna, kaso hindi pa rin kakayanin. Nag-revitalize to doon. Carl TZ sa likod, makakapag-dash out pa rin. Torn Rose out. Susundan pa rin ni Kiboy. Sanford, andyan na pagkapit, inilalapit. Katuwang ng Torre, kakayanin nila na bumawas ng isa. Kaso medyo tuguan ang nagiging opensa dito ng Team Liquid. Isa para sa dalawa. Sumunod pa rin dito sa Agos si Sanford. Ngayon, medyo nako-corner siya. Andyan na Breath of the Ocean. Andyan na mga waves. Sabero with the blazing duet. Will not survive as Onyx ID takes down 3 members of TLPH. Grabe yung timing, even committing yung sprint para hindi nga naman may reposition dito ni Oheb yung kanyang sarili. Napakaganda na nagiging laruan dito ng Onyx Indonesia. Grabe. Pero Team Liquid Philippines,
palaban na talaga itong mga players na to. Hindi nila hahayaan Hindi. na maging madali ito para sa Onyx. Lamang pa rin naman ng 3.7k gold itong Sky King. Pero bibersata nila si JP. Okay, si JP ngayon ang unang matatanggal para sa TLPH. May chance pa rin naman sila i-contest if ever. Sanji with a feathered airstrike. Di masyado tataman mga members ng Onyx ID, but Keyboy keeping Carl Tizzy at bay. Ayaw niyang palapitan. Ayaw man lang niyang pasilipin. Pero yung Spear of Destruction ni Oheb! Mananakaw niya yung Lord! Oh my! Dinig na dinig ko yung sigawan ng mga tropa pips natin dyan sa panel. Talagang napasigaw for sure. Ikaw na nanonood ngayon ay napasigaw din at lahat ng mga OPFWs na nandito ngayon sa Saudi Arabia. Grabing panggulat mula kay Oheb pero pamatay sunog lang to ha. Okay. Again, hindi natin pwede discount yung fact na lamang pa rin ang Onyx ID ng 3,000. Ito lang yung simula. Kasi kinakabahan na daw sila. Oo. Binuhay ni Oheb yung mga loob ng mga nanonood. Mga kapapilip, mga kababayan. Sabi niya, wag muna kayo. Wag panic, kumalma kayo. O eto, isang Spear of Destruction para sa Pinas. Wala ba tayong replay dyan, Direk? Pero again, kahit hindi yung ma-replay, tumatak sa utak natin yon. And Oheb, sinasamantala lang ang pagkakataon, unti-unti nilang papababae ng gold lead. Mabilis lang naman kukunin to ng Onyx ID. I mean, yung Lord sa may bandang ibaba. And judging by the items, meron na rin namang DHS itong si Oheb. Kaya makukunat na hero ng Onyx Indonesia ay medyo magdadalawang isip na dahil may pang tunaw na at may pang balat dito si Oheb. Pero sa kabilang panig, ganun din naman. Next item ata dito ni Sabero is the Wind of Nature. Naku, mas magiging mahirap ito. Kaya-kaya makipagsabayan kay Kuya Carl at saka kay Oheb sa Baby Kicks. Kumbaga, damage control. Damage control. Kailangan niya ng survivability and extra, kahit sa may segundo na maka-survive laban dito sa TLPH. But for TLPH, sinabi nga natin na the game is just starting for them. Kahit 11 minutes into the game, ngayon natin nakikita na kahit paunti-unti, napapababa naman nila yung kaninang huge lead talaga na nangyari sa Onyx ID. A change in the momentum because of that Lord Steal is a big deal. Dahil ang TLPH, nakaasa din sila sa kung paano ba mamaya yung magiging formation nila. Pero looking at the damage dealt ranking, of course, topping off the charts dito, yung mga instant burst and yung magaganda na pasok dito na sa Vero dahil well-farmed nga siya. Oo, medyo mahirap ito lalo na yung insurance sana ng Onyx ID ng late game ay napaaga. No? And hindi pa ready dito ang Team Liquid Philippines. Pero ang maganda naman ay nakahabol na kagad itong si Carlito. Actually, siya pa ngayon lamang pag tinitingnan natin ngayon itong SNB Gold Difference. Kaya lang nakakatakot, halos 2,000 na ang lamang ni Sabero. Parang isang item na kagad yan kung i-judge natin at titingnan against Oheb. Kailangan lang kalmahan ni Oheb. Kakapit si Keyboy dun sa Zero Bush. Okay. Pero nakita Yeah. Maganda yung sabihin natin instinct talaga ni Keyboy na check yung ganong mga klaseng taguan. Kasi yan yung mostly Moskov things na kailangan mong i-predict, i-forecast kumbaga kung ikaw ang Onyx ID. But while things are warming up for Team Liquid, things are getting hotter naman para sa Onyx ID dahil in a sense, kahit na nag-aantay lang yung Team Liquid ng oras, pero sa oras na nag-aantay sila, it's Onyx time. Sila pa rin yung unti-unting nag-scale up, nakakakuha ng farm, and as well as having the advantage dito sa Lord. Well protected, may nakaabang pa na Sans. Kyrie moving forward, Petrified Blaze, si Sanford ay mapapa-flicker out pa rin naman makakasurvive. In an instant, may lalatag ang Feathered Airstrike. Sans almost half an HP left. Lutpi trying to run back dito kay Oheb, pero look at that, Kyrie will still secure that Lord. It's Sabero with a kill here. Multiple man down for the side of TLPH, pero si Cartesi makakaganti. Kaso kapalit ito ay si Daddy JP. Cartesi nagtatago, kumukuha ng orange buff. Mataan siya dito ni Lutpi. Sa kabilang banda, Keyboy is committed na hanapin. Habulin siya dito. Makakatakas ba ang Carl Tusok ng Pinas? Oo, ang sagot! Nakatakas si Carlito dito pero ayaw siya ng tanan ni Lutpi ngayon. Ato yung player final slash! Okay, ngayon, mapapangat din si Sanford. He's doing the best that he can para ma-delay ang gustong gawin ng Onyx ID. Pero hindi magiging successful ang kanyang pagdadelay doon. Pero Carl Tizzy and Sanji, the only man's left. Mabubuhay na rin naman dito sila Oheb, pati sila JP. Kakayaanin pa rin nila. Napigilan dito ang Onyx ID. Tatama yung Spear of Destruction. Dalawa manadali. Sans! Now! Pati si Keyboy, tatamay na rin dito ng TLPH.
Dalawang tumba. Okay, pwede pa mag-round dito ang Team Liquid Philippines. Si Loot P ay kakapit. At ang Onyx Indonesia, though sila yung lamang in terms of gold, nararamdaman na rin yung damage si Oheb. Sanji with that Farsa. Ngayon, Tornos ay gagamitin din. Ay, daling-dali talaga. Oh, nandito na nga si Lutfi na tumatakbo. Ito yung kumukulit sa akin kanina. Pati si Sabrero ay tatanggalin na dito ni KDZ. A shutdown kill for TLPH. And a wipeout. Tuloy-tuloy sa base. Ito na ang puso at galing na TLPH with a Stampede taking game number 2. Matindi.